panahon ni President Ramos noong 1992, alam natin na si President Ramos madaming peace agreements with the MILF, MNLF, CPP, NPA, sir. Ito pala ang isang dahilan kung bakit tinanggal, ni-repeal ang anti-subversion law as a token for the peace agreement with the communists. So natanggal ito, and simula noon hindi na naibalik, sir. And na-realize naman ng buong bansa na parang mali ang pagkakatanggal sa anti-subversion law, sir. Kasi lumakas ang CPP-NPA gamit ang National Democratic Front at iba pang organisasyon bilang kanilang front sa pag-recruit, sa pag-operate at sa pag-extort ng pera, sir. So ngayon, hindi nga natin nakikita ibang may hawak ng armas, sir, pero madaming nag-ooperate na organisasyon para sa CPP-NPA. Kaya na-realize natin ngayong panahon ni President Duterte, pwede na nating ibalik ang anti-subversion law. In-improve natin ito, sir. Nilagyan natin siya ng balik loob provision. Ibig sabihin, pag naging effective tong anti-CPP-NPA NDF Act natin of 2021, merong 30 days para sumuko ang mga miyembro ng CPP-NPA at mga kaalyado nilang grupo. At pag sumuko sila within that prescribed period of 30 days, bibigyan pa sila ng gobyerno ng pangkabuhayan, ng tsansa, magbagong buhay, sir. Pero after that 30 days, talagang outlawed ka na, sir. Pag ikaw hindi sumuko, pag nahuli ka at miyembro ka, leader ka ng CPP-NPA at mga kaalyadong grupo, actually reclusion perpetua yung nakalagay doon, sir. So, inaengganyo natin ang ating mga kababayan na NPA na kapag naipasa ito, sumuko kayo agad within 30 days. At bibigyan kayo ng tsansa ng Republika ng Pilipinas na magbagong buhay, makasama ang inyong mga pamilya sa kapayapaan at may livelihood program pa para sa inyong pagbabagong buhay, sir. Paano nyo sa laki po talaga ngayon ng organization na mayroong na-organize ang Communist Party of the Philippines, maitanong ko lang, paano yung strategy natin para ito ay mailusot natin sa public opinion na nandoon nagbabanta yung grupo ng Communist Party of the Philippines, yung mga front organization nila. And alam naman natin na dyan sa Kongreso ay nandiyan sila at alam ko na hindi ito madali yung pag-usulong ng ganitong klase mga batas sa loob ng Kongreso, Com Ronald. Yes, sir. Alam nyo, hindi talaga madali dito sa Kongreso ay sa office ni Congresswoman Cardema dahil ang ating mga yung mga kaalyado ng mga makakaliwang grupo doon, sir, yung mga Kabayan Black, matagal na sila sa Kongreso. Halos 20 years na sila doon. And nakapag-build up na sila talaga ng reputation doon na kahit anong ipasa natin patungkol sa military at patungkol sa police, kalimitan niraralihan nila mismo doon sa gate ng Kongreso, sir. And kaya lang, sir, so nakaupo si Congresswoman kahit siya yung pinaka-late na kongresista sa ating bansa ngayon. Sa tingin pa rin ni Congresswoman, sir, kailangan to kaya kailangan ipaglaban to. Kailangan talaga ipasa ito, sir. So, ang gagawin ni Congresswoman dyan, sir, kakausapin niya isa-isa ang mga kongresista ng 18th Congress para mag-co-author dito sa ating House Bill na ito at ma-realize nila na ang kanilang mga minor problems regarding NPA sa kanilang probinsya ay mareresolba nitong House Bill na ito pag ito ay naging batas hopefully next year, sir, kung kaya. And dito naman, sir, talagang nilagyan natin ito ng mga provisions na makakatulong katulad ng balik loob provision nga, sir. Para may incentive naman yung mga NPA within 30 days kung susuko sila. Pangalawa, sir, naglagay tayo ng isa pang provision dito, yung peacemaker provision. Pag ikaw ay sumukong NPA at after 30 days, ikaw tinuturo mo sa ating gobyerno, sa ating security forces, kung sino pa yung mga kasama mo sa bundok, kung sino yung mga kasama mo sa kalunsuran na hindi sumusuko, magkakaroon ka ng sir, ng state pension, para kang naging state witness kasi, sir. Sumuko ka na, nagkaroon ka ng pangkabuhayan package,
bibigyan ka pa ng state pension dahil tinutulungan mo ang gobyerno i-identify yung mga natitirang hindi pa sumusuko. So napakagandang programa na ito para sa mga NPA na gusto na rin magbalik loob sa ating lipunan, sir. Dahil ikaw gusto mong, syempre yung ibang NPA na sumusuko, natatakot rin, sir, dahil baka pag sumuko sila, patayin sila ng NPA. So, binibigyan natin ng mga ganitong provision. Una, meron ka ng pangkabuhayan package, meron kang benefits, meron kang assistance mula sa gobyerno. Pag ikaw tumulong sa pag-identify kung sino yung mga hindi pa sumusuko, bibigyan ka ng added security ng ating gobyerno at state pension pa, sir. So, napakalaking incentives nito para sa mga NPA na gusto na magbalik loob, bagong buhay, sir. Thank you. Very clear. So, kunin ko lang yung pananaw dito ni Ka Eric. Yes sir, magandang pagpapaliwanag pong pagpapahayag na ginawa ni Commissioner Ronald Cardema patungkol po sa inisyatiba ng Duterte Youth Party List kung saan ang representante ang kanyang asawa. And by the way, magandang araw po, magandang hapon kay Yusek Lorraine Badoy, ang one of the spokesperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Siguro sir, kung ang pagpapasa ng ganitong inisyatiba sa pag-revive ng illegalization ng Communist Party, ng NPA, ng NDF at mga membership and supporters nito at ang recruitment activities nito ay gagawin natin o ginawa natin before po ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict at saka hindi si Pangulong Duterte po ang presidente. Baka nga po lalaruin ito sa traditional political maneuvers sa loob ng Kongreso na kayang-kayang gawin ng CPP party list na Makabayan Party CPP sa loob ng Kongreso. However, ang political situation right now, lalo na in the last 3 months sa ilalim ni Pangulong Duterte kung saan nag-all out ang communication and security awareness program and public discussion na ginawa ng NTF-ELCAC nila Mambadoy, nila General Parlade, Secretary Esperon, Secretary Anyo, Secretary Kapuyan, and APA Pilipinas, and the bloggers, and the social media, and kami na mga former cadre and former leaders ng CPP, NPA, NDF, the current public opinion situation and the current political spectrum development sa ating bayan, sa ating bansa ay hindi na kagaya nung nakaraang 6 months or 1 year ago, sir, Colonel Zamodjo. Kaya naniniwala tayo na dahil sa pagbubunyag, pagbubulgar at paglalahad na ginagawa po hindi lamang ng government officials under the NTF-ELCAC at lalo na po sa matataas sa mga leaders at kadre at mga pamunuan ng CPP, NPA, NDF ay malinaw po na naliliwanagan ng mamamayan. At ang ibig natin sabihin na, Colonel, ang mayoriya ng mamamayan. And pangalawa po, very clear and categorical ang posisyon ni Pangulong Duterte. He will do everything what it will take for the government para tapusin na ang madugong pamamaraan at mga pangwawasak at kaguluhang pinapasabog at pinapakalat ng CPP, NPA, NDF, including ang kanilang mga collaborators, conspirators, colluders, and enablers sa loob ng Kongreso at sa mga urban areas na nagre-recruit ng kabataan, estudyante at iba't ibang sektor natin. So it is very timely, I think, that the political situation that we have right now, Colonel Zamodjo, sir, Commissioner Cardema, and Undersecretary Lorraine Badoy, masustain natin ito. At challenge ito sa pamunuan ng House of Representatives ng Kongreso, ang dalawang kapulungan ng Kongreso sa Senate at sa lower house, sa House of Representatives, kung para kanino sila at para saan sila. At dito natin, sir, makikita ang magiging paninindigan ng CPP Party List Group at ng kanilang mga iilang aliado at mga kabalahibo nila. Malamang tututulan nila ito at malamang sasabihin nila ang bibiktimahin nito ay mga ordinaryong mamamayan. Sinasangkalan palagi nila, sir, kahit nung ako ay nandun pa, sinasangkala namin ang interes ng mamamayan, sinasangkala namin ng interes ng manggagawa, ng mga magsasaka, ng katutubo, na kunwari kami ang kanilang representante at boses. At as if we are the only exclusive advocates of the rights and welfare, kung kaya ang mga issue patungkol sa mga ganitong issue sa usapin ng karapatang pantao,
mga issue patungkol sa pagbubuo ng mga hakbang ng gobyerno para matugunan ang problema sa insurgency, palagi namin ginagamit ang pagkukunwaring kami ay nagre-represent sa interes ng mamamayan. Expected yan, Colonel Zamudio. This is going to be a war of information. This is going to be a showdown of the majority of our people and the majority of our government officials against this minority pero persistently destructive ang kanilang mga pamamaraan sa pagwasak sa proseso ng demokrasya at mga batas natin, Colonel Zamudio, sir. Okay, agree ako dyan ka Eric na timely itong pag-file nitong House Bill nito ni Congresswoman Cardema. Kasi yung na-create na mataas na awareness ng NTF-ELCAC kasama yung ating mga former rebels sa Senado at saka sa iba't iba mga social media, ito yung tamang